Good day po, ma'am. So, ang i-explain ko po is ito pong notification saka SMS. So, ang sabi po sa amin ng panel, maglagay daw po kami ng notification or indicator na lalabas po sa cellphone ng user kung ano po yung status po ng pinalaban niya pong damit. So, na-fix na po namin yun. So, ganito po yung mangyayari. So, ito po yung status namin, receive, wait, processing, washing, drying, saka iba pa po. So, once po na, kunyari po, ginawa ko po tong processing, tapos update, then status updated to processing. So, makikita po yon sa Gmail ng user. So, ito po yung proof. Ito po, new. So, in-update ko po ng processing, processing na po. Then, isa pa po, date ko po siya ng washing, update. Then, lalabas po dito yon. Ayan po. New, so ito po, washing. So, ayun po, ma'am. Then, proof din po na gumagana po siya sa cellphone is ito po. Ito po yung makikita sa notification na magsisilbi pong update kay user kung ano pong status ng damit niya. So, ito po yung history. Yun lang po, ma'am. Thank you po. Dito naman po sa revision ng billing, may suggestion po yung mga panel regarding sa payment process namin. Nabanggit po nila na paano po kung galing sa work yung customer and madadaanan naman nila yung laundry shop para kunin yung pinalaban nila. Mas okay daw po kung may option din daw po kami for cash payment and hindi lang nakapokus sa Paymongo. Yung mga customers din po kasi na mas preferred ang cash payment kaysa mag-open pa ng online payment platform. Kaya po pina-add nila sa amin na magdagdag daw po kami ng cash as an additional payment method para magkaroon ng mas convenient and flexible na options yung mga customers po depende sa preference po nila. So, ito po yun. So, ang total price po na babayaran ni customer is 240. So, lalagay po dito 240. Tapos, ito po yung payment method namin, may GCash, Maya. So, 240 po, cash, record payment. Then, okay na po yun. Ayun lang po, ma'am. Thank you po. Dito po sa revision ng inaccurate computation, nagkaroon po kami ng misunderstanding regarding po sa pricing ng laundry shop. Hindi po namin na-interview ng maayos yung owner tungkol sa exact pricing system nila. Kaya na kaya nag-base lang po kami initially sa tarpaulin na naka-display sa labas na may nakalagay po na 80 pesos. So dahil po dito, ang naging understanding po namin noon ay kada dagdag ng 1 kg ay may additional na 80 pesos. Which is mali po pala, sabi po ng panel, dahil magiging overpriced po siya. Upon reviewing and clarifying the pricing setup, inayos po namin yung billing computation para mas maging realistic at mas align sa actual pricing process ng laundry services. So, bumalik din po kami doon and nagtanong po kami sa pricing nila. Then, na-fix na po namin yun. So, eto po. Dito po sa, dito po sa ano namin, service type, ito po. Ito po yung price per kg. So, naayos na po namin to, na-set up na po namin. Tama na po yung pricing. So, ayun lang po, ma'am. Hindi na po siya overpriced. So, dito naman po sa revision ng no reports. So, sa admin po yun. Kulang po yung reports namin sa admin. So, inayos po namin. Ito na po yung kinalabasan. Kita na po yung total orders, total revenue, average order value, this week revenue, today's revenue, completion rate, cancellation rate, ready to pick up, machine usage, most used ads on, service type breakdown, daily orders trend, and daily revenue trend po. So, dito po sa updated reports, kitang-kita na po dito yung lahat-lahat po, buong buo po. Which is yung nakaraan po kasi is kulang-kulang po. So, may ganito na rin po kami, pina-add po ng funny list para po makita po namin yung mga history. So, ito pong last 30 days, ayan po. Tapos makikita rin po dito, ayan po, this month, last month,
Then, balik ko po dito. So, ito na po yung final na reports namin. Thank you po, ma'am. So, dito po, nagdagdag po kami ng walk-in saka self-service po. Based po sa recommendation ng panelists. Nabanggit po nila na hindi lahat po ng customers ay nagbo-book online dahil may mga customers po na diretso na lang pumupunta sa laundry shop po para po magpalaba. Dahil po dito, naglagay po kami ng walk-in feature kung saan pwede i-input ng staff ang customer details, service type, saka po timbang ng pinalaban nila, and payment para ma-record pa rin sa system yung transaction nila at mas maging organized yung records po. Yung self-service feature naman po ay in-add din po namin based sa feedback ng panelists para magkaroon ng mas flexible na process para sa customers. Sa feature po na to, pwedeng ang customer na mismo ang maglagay ng details nila at pumili ng service na gusto nila. In-add po namin ito dahil para magkaroon ng additional option ng mga customers at para mas mapadali at mas mabilis po yung process depende po sa preference po nila. So, ganito po. Pili lang po ng kung walk-in or service. Piliin ko po tong walk-in. Ito po. Kunyari po example. Yung customer name, full name po. Kunyari po, John Lawrence. Tapos, so. Tapos, kunyari po, set ko po siya ng wash, dry, fold. So, pick upin po ng 31. Tapos, lagay ko po ng 2 p.m. Tapos, sabihin natin pong 5 kg. Tapos, magad po tayo ng baby safe, downy, heavy duty, ink removal, tapos floral po. So, create booking po. So, ito na po yan. Automatic po na papasok po sa system namin. Yan po, ma'am.